Ayun mga kapatid, ito ang inyong Tito Jonjon at yung ading ko kasi, si Burnok, hindi na nag-upload ngayon ng mga videos niya, inaabangan ko. Pero balita ko kasi nag-apply ng trabaho. Ngayon aabalayan ko, tatawagin ko ron para rito, magbablog lang kami. Kwentuhan lang kung paano na ba mag-apply ng trabaho ngayon. Kamusta ang kanya pag-apply? Dali lang ah. Burnok! Burnok! Ay, nice one. Oh, ayos oh. Ilapit-lapit yung video rito para narinig. Kamusta? Ito, ayos naman. Ito, kamusta naman yung pag-apply mo? Ito, medyo disappoint. May good, may mga nangyayaring magaganda. Pero sa ibang pinag-applyan ko, medyo sumasablay tayo kuya eh. Medyo sumasablay. Sandali lang. Ako kasi namimiss ko yung mga vlog mo. Hindi mo ba maisingit ngayon yung pag-vlog doon sa pag-apply mo? Pwede yung isingit. Pero yun na yung naiisip ko ngayon. Tumatakbo sa utak ko kung pagpatuloy ko na lang kaya yung pag-vlog ko para at least, paano, may takbo yung karir ko. O, di ba? Hindi lang yun. Nakakapagkwentuhan tayo. Kumita man tayo o hindi. O, may memories tayo. Kwentuhan tayo naka-record. O, di ba? O, kamusta yung pag-apply mo naman? Ayun, sa pinanggalingan ko ng ano ko yan, ng trabaho na pinag-applyan, hindi ako natanggap eh. Medyo kasi nagka-problema sa medical ko. Medical? Sandali. Medical? Ay, hindi. Hindi as in sa kung may sakit ako sa medical. Ang nagkaroon ng problema sa ito nga yung nagka-problema. Yung sa Alam mo? Oo. Yung nanal mo na medyo malaki. Yan yung problem. Bakit? 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 Sandali lang. Problema dyan. Bakit? Kakatapos mo lang sa isang trabaho. Paano ka nagka-problema dyan? Hindi naman issue yan. Masyado silang issue ko eh. Yung problema dun sa mga doktor eh. Kala mo naman. Ayun, swerte nga yan. Bakit ano sabi? Hindi. Sabi kasi, unfit to work ako dun sa trabaho kasi. Unfit? Yes, As in nakalagay doon sa kanilang medical findings? unfit to work ako kasi. Dahil may nanal ka? Yes, Anak yun yung na. sinabi. Patingin nga ako. Tignan ko nga yung ano mo. Kunin mo. Nasaan? Nakasulat talaga unfit. Ading? Ito bali. Saan na? Putang. Sorry. Tingnan ako. Ayos lang yun. Okay lang yun. Hindi ka naman act natural. Tingnan ako. Ito yung company na in-applyan mo. Itago na lang natin siya sa pangalang company. So, ito, findings ito nung company physician. Oh, please. Sinulat niya unfit to work. Hanapin natin. Reason. Reason ko is naging... Saan dito? Wait lang, guys. Medyo Hindi nga eh. Anong basihan? Anong basehan niya, boys? Ito. Kailangan daw kasing, sabi kasi nung, tawag dito nung, ang tawag dyan sa doktor na yan? Dermatologist. Oh. Na, ito nga, kailangan mo ng surgery. Hindi nila, nangingi ako certificate nun, guys eh. Sabi ko, Dok, nagpa-check up ako kasi kailangan ko papasok sa trabaho. Ang pagkakamali is hindi na ilagay na fit to work. Ito nga, ibig sabihin kasi ito, yung isa, yung findings, kaya finindings ka ng unfit to work, kasi ang sabi ng dermatologist mo, doon sa kanyang certificate dito, ay, i-refer ka raw niya sa isang plastic surgeon. Okay. Hindi naman mali yan, boys. Hindi naman mali yung doktor dyan. Teka lang, basahin natin yung findings. Congenital, ano to ading? Congenital Di mo base. Ito Sige. Saan naman, wait lang. Ito saan naman galing ito? Ito guys, galing to sa isang hospital din. So, ito na ba yung isunod-sunod natin na, ito yung pinag-referan ng dermatologist na doktor kasi plastic surgery ang sabi eh. Boys, ito yung pinag-referan. Nung pumunta kami dito, guys. Okay, so ito tapon na natin itong unfit to, fit to work. Sira ulo. Ito, nung pumunta kami dito, and yun nga, check up na naman. Another check up na naman sa doktor na, tinignan naman mabuti ko is nung doktor na, nung dermatologist, yung surgeon. Okay. Tinignan niya maigi. Yung surgeon talaga, oo. Tinignan niya. Ang dineclare niyang giant congenital melanocytic nevus. Left. Nasa left kasi ko is. Alley ba yan? Oo. Nasi. Oo. So yun ang ano niya, giant congenital melanocytic nevus, left alley nasi kasi nasa left siya. Okay. So, anong sabi niya pa rin? Hindi niya pa rin sinabing fit to work? Hindi ko is eh. Sabi niya kasi ko is i-email niya sa akin. Bali, yung email ko kasi ko is sa Gmail ko. Binigay ko naman, sinend ko sa through message. Doon sa secretary niya? Oo, okay. Pero inaantay ko rin na tingin ko isasend naman sa akin ko is mga ilang araw lang naman siya. Din, antay-antay na lang siguro. Yes. Tapos, ang magiging ikikwento ko pa ba yung ano ko is? Kwento na natin. Usapan na natin yan. Okay. Kasi feeling ko unfair kaya nainis ako eh. Fair talaga. Ang magiging solusyon kasi dyan ko is, kailangan talagang, sabi nga, doon sa kung paano yung in-applyan ko, bumalik ka dito pag napatanggal mo na yung sa ilong mo. So parang sinasabi nila na hindi ka pwede magtrabaho habang may ganyan ka? Kois, parang... nagtrabaho ka na nga nang may ganyan ka eh. Yun nga, hindi ko, in-explain ko na yun, Kois, sabi ko sa kanya. Galing na ako sa trabaho ko. Nagtrabaho na ako sa, may experience na ako sa work. Pero, bakit kailangan? Pasado naman ako sa medical, Kois eh. Pasado ka talaga kaya nga nagtataka ako eh. Anong kinalaman mo? Hindi ko alam, Kois. Ang hirap i-explain sa kanila. Ano bang kinalaman to? Ano bang may aambag nito sa
trabaho. Ano bang, ako lang naman ang kikilos dyan sa trabaho. Yung skills ko, hindi nila alam. Di ba? Kumandidato ka na lang kaya, Senador. Sorry. Anyway, so ang sabi niya lang kasi dito, titingnan natin maigi. Ang options, ito, to remove only. Pero kasi parang sunod-sunod parang kailangan to. Tapos yung isa, reconstruction. So ito, bale, logical, remove plus reconstruction. Okay. So, sa sinabi niya rito, wala naman siyang sinabing unfit to work at hindi ka makakapagtrabaho habang hindi pa ito nare-remove. Kasi, mahal to. Magkano ang assessment niya, ang mga gastos mo? Tansya lang, Kois, ha? Hindi natin sabihin yung... Base dun sa sinabi yung, yung... Sa tansya ko, Kois, 250, Kois. 250,000 to, Kois. Hindi, kulang pa yun, Kois. Hindi pa natin alam kung ano pa yun. Tansya ko lang yun, Kois, ha? Kasi base sa pag iniisip ko, professional fee, Oo. baka 100,000, professional fee. May mag-anesthesia pa sa'yo, doktor din yun, may fee rin yun, kwarto, everything. Ano pa, Kois, yung sa, tawag dito, yung pampamanhid, Kois. Yun nga, yung anesthesia. Anesthesia. May tawag na, may doktor din. Anesthesiologist. Anesthesiologist. Doon ako naiinis kasi paano natin pag-ipunan yan ng ayaw kanilang unfit to work ka? Paano natin pag-ipunan yan? Hindi ko may paliwanag yan, Kois. Siguro, may mga tao namang, may mga kumpanya namang tatanggap pa rin, kahit pa paano. Dapat lang kasi, tol, ang course mo, IT. Ano namang, Wala, Kois, eh. Idaan na lang natin sa, Kois, huwag natin problemahin yung ganyan. Pag ayaw pa rin nila, di ba? Pagpatuloy natin, mag-vlog tayo. Ang dami kong mag-vlog. Skills, Kois. Dami kong pwedeng gawin. Tama. Kasi, eto sasabihin ko lang yung personal kong na-observe na skills mo. Pwede mo na lang dagdagan. Yung vlog mo maganda. Oh. Kahit nakikita ko maganda ka mag-vlog, iba-iba. Travel vlog, cooking vlog. Masarap ka magluto. Bukod sa masarap ka magluto, magaling, nagmumotor ka, yung mga travel vlog and everything, marami kang pinupunta ang magandang lugar. Isa pa, may gift ka manghilot. Siyempre naman, Kois. Hindi mawawala yan. Sige nga, bawi tayo. I-discuss natin yung panghihilot mo. Kasi ako napagaling mo na ako. Gusto kong i-highlight ngayon, ano yung skills na meron ka. At subukan natin kumita based on kung ano yung meron tayo. I-discuss mo nga yung panghihilot mo. Kois, yung sa panghilot, Kois, yan, Kois, eh. Hindi ko inaral, eh. Parang binigay lang sa akin yan. Ngayon, pag naghihilot ako yung nagiging parang daan. Daan lang sa akin, Kois, eh. Parang ginawa ko instrumento para pagilangin yung pasyente. Hindi pasyente, may mga bali. Sadali lang, Ading. Meron akong idea dyan, pero siguro baka hindi mo unawaan ng ibang tao yung siguro isabihin natin siya sa pamamaraan na maunawa yung kaya lang nating i-share. Parang paano mo nalaman na may gift ka yan aside from, ako kasi nalaman ko, nabanggit sa akin, tapos nakilaya ko hindi ako makalakad, napagaling mo ako, so finish na, alam ko na. Pero paano talaga yung, kumbaga, simpleng paraan na yung gift na yan? Meron bang nagpamana sa'yo, nagturo, yun? Meron, Kois, eh. Tutusin, Kois, yung mama ko, Kois, naghihilot na yun. Ngayon, hindi niya naman tinuro sa akin, sabi niya, nasa bloodline talaga namin na makapagpagaling ng mga pilay, ganun. Kaya, nung try ko sa'yo, gumaling ka, di ba? Sobra naman yung naibigay ko sa inyong pagpapagaling. Hindi ko sinasabing galing sa akin yun. Siyempre, galing sa taas yan sa Panginoon. Yun ang pinakamaganda. Ito gusto ko lang po i-share sa inyo kasi, yung mama po niya, ito kasing si Ading ko, kapatid siya ng asawa ko. Yung mama po nila ay nanghihilot. Ano nangyari? Ayan. So, ilalayo natin sa salitang manggagamot ha, yung mga kulam, hindi po tayo dun. Manghihilot, nagpapagaling, pilay, bata, ganyan po ha. Ngayon po, first time ko na-experience yung mama niya ng straight na meron akong problema, yung tuhod ko. So, nahilot ng mama niya, sabi ko nga, naginhawa ako pero hindi pa rin siya gumaling, 1 week na nag-aalala ako. After 1 week, gumaling sa mama niya. Yun po ha. Ngayon, yung mama niya, pag nagbibiroan, i-share ko lang sa inyo, lagi sinasabi, sino bang nakapagmana sa'yo pag tinatanong ko yung mama? Sino pong nakapagmana sa'yo, mama? Sabihin niya, si Nico! Ngayon, magkasama kami dito, hindi namin kasama yung mama niya nasa province. Napilay ako, nagising ako, nahigaan ko yung paa ko na nakaganyan, tapos may lamig, walang medyas. Sobrang sakit ako makalakad. Palabas yung ugat, maga, masakit itapak. Sabi niya, akin ako, try ko. After 2 days, nawala, gumaling. Tama yun. So, itatanong ko lang, para lang sa kalaman na lahat, yung mapanghihilot mo, magkano? Wala, Kois. Kusang lang. Kung magbibigay sila, sige, tanggapin natin para walang... Wala, ibig sabihin ko, hindi ka maniningil? Hindi, Kois, eh. Paano ko hindi magbayad? Kunwari, hinilot mo, thank you. Salamat. Nakatulong ako. Yun yung pinaka masaya sa akin. Na ibigay ko sa kanya, napagaling ko siya. Masaya na sa akin yun, Kois. Nang walang kahit na magkano man lang. Hindi, Kois, hindi pwedeng maningil ako ng presyohan ko, yung panghihilot ko. Hindi, kasi narinig ko sa iba, Ading. Pag hindi naman nag-abot na kahit na mabalik naman siya yung karamdaman. Paano yun? Paano kung wala talagang ibigay? Wala siyang binigay. Manhid or mahirap lang talaga. O explain natin. Hindi ka talaga maniningil kahit man lang. Siguro, Kois, kung walang may abot talagang walang-wala siya.
accepted yun, guys. Pero pag siguro may wakwak, narinig mo yung wakwak, Narinig ko. may delikado dito, guys, ha? Alam mo na yan. Oo nga, alam na natin yun. Narinig ko Ngayon, ganun, guys, pag sa amin naman kasi, pag yun nga, hindi nagbigay, yung kung ano yung sakit nung hinilot namin, mararamdaman namin yung, guys. Pag hindi siya nag-abot ng kahit, sa amin naman, guys, kahit piso, okay lang, itatanggapin naman namin yun, eh. Wala kaming presyo, walang price yung pagpapagaling namin, ganun. Kahit na sabihin mo, kunwari ako, hinilot mo ako ng, let's say, kasi ako pinakamatagal ko na experience, na talaga may kapansanan ako, hinilot ako 15 minutes. Pagod na pagod ka, kunwari, ang laki-laki ko, pagod ka, hinilot mo. Tapos piso. Okay lang. Bukal sa loob mo. Pero, nasasaya na yan. Di ba, guys? Well, siguro kung ako, siguro mag-abot na lang, siguro mas akma, tama yung sinasabi mo. Huwag naman zero, parang mag-abot naman na kahit kung ano yung magaan sa loob. Ibig ko sabihin, parang, ang gusto ko kasing puntahan ng vlog natin, kikita ka. Pero natuwa na rin ako, hindi man dahil kikita ka, kundi dahil makakatulong ka pa pala. Oh, yan, guys. Yun yung pinaka the best na gustong gusto ko kapag maggagamot ako ng tao. So, yun, sana ipag-pray natin, kumita tayo sa iba't ibang legal na paraan. Sana yung vlog natin kumita. Okay. Diba? Kaya naman yun, guys. Hindi yan, tawag dito, hindi tayo papabayaan ng nasa taas. Siyang bahala sa atin kasi wala naman tayong ginagawang masama. Sige, hanap tayo ng iba't ibang mga ways, hindi lang pag-empleo, kundi maybe selling, services. Mag-ipon na lang tayo, baka sakaling dumating yung time. Sana soon, supportahan tayo, may mga sumuportan tayo, may mga tumangkilik sa atin, may mga kumuha sa atin sa trabaho. Makaipon tayo para mapalis yan. Kasi 250,000, medyo mabigat sa atin yun. Guys, sobrang bigat yun. Kaya, try until we succeed. Uy! Minsan napapatingin na lang ako doon, nalulungkot ako, nadi-disappoint talaga ako. Pero nakikita kasi kita kahit ganun yung nangyari, parang positive ka pa rin. Nakikita ko lang ngayon, malukot yung mata mo. Sad din talaga, guys. Sobrang sad yan, mga ganyang bagay. Kasi may mga taong tanggap ka, merong taong hindi katanggap-tanggap. Pero hayaan mo sila. Di ba? Nasasaka nila naman na yan. Nakikita naman sila kung anong ginagawa nila. Sana, certain pa rin naman sila kahit paano. So, wow, napaka-bait mo naman. Dapat pagpalaki ka ating so ito, to close yung ating video, huling tanong ko sa iyo, ano yung mensahe mo na lang para dun sa mga may similar na pinagdaanan sa'yo ngayon na parang tila baga na-discriminate ka sa pagtatrabaho? Lahat naman, guys, nararanasan yan, guys. Kahit sinong mayaman dyan, nararanasan yan. May iba't iba kasing ano, guys, may iba't ibang atake ang tao. Bukod sa, ako, ito yung tinira nila sa akin, eh. Pero, sa iba, kung ano mang tinira nila, kinakaya naman ng iba. Yun yung iniisip ko lang, sa positive ways ko, guys. Yun yung pinaka-iniisip ko. Para masolusyonan yung mga bagay at magpatuloy sa mga ginagawa ko, guys. Bale, lahat naman tayo, lika lang din. Pantay-pantay tayo, eh. Tama. Pantay-pantay tayo. Sobrang pantay-pantay natin sa mata ng Diyos. O kung sa demonyo ka man, demonyo man ang gumawa sa iba at wala siyang kinikilalang Diyos, nasa sa kanya na. Kung sobrang sama niyang tao, wala tayong magagawa. Yun siya, eh. Doon siya masaya, di ba? Pero kung masaya ka dyan, ano magagawa namin? Sana manglilimos kami na huwag mong gawin sa amin tong gantong ginagawa mo. Sasabihin ko sa'yo, mali yung ginagawa mo. Oo, sasabihin ko sa'yo yun. Para itama ka. Pero kasi sa iba yun, guys, hindi nila, wala sa isip nilang tanggapin yung sinabi mo. Ano sasabihin nila sa'yo? Tatawa lang yan. Di ba? Maliitin ka lang. Kaya mas mabuti nang huwag mo nalang pansinin yung mga ganyang bagay. Kasi pag pinansin mo yan, ikaw rin magkakaproblema. Mahirap mag-isip ng mga taong wala namang dudulot sa'yo. Maapektuhan lang din yung kalagayan mo, yung kalusugan mo, pag inisip mo yung mga ganyan. Napakaganda rin sinabi mo. Stay strong lang tayo, makakaipon din tayo, mapatanggal natin yan. And pagpatuloy na lang natin yung mga ginagawa natin mabuti. So, abangan niyo po yung mga vlog ni Burnok at ng inyong Tito John John. And sa Burnok, abangan niyo po, ay napakaganda ng mga vlog niya, nakaka-enjoy. And muli, ito si Tito John John at ito yung aking ading na si Burnok! Baka Burnok yan. See you. Bye!